Magmula nang tayo'y di na nagkita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha. Oh, ate, aalis ka na naman? Hindi pa inililigpit yung pinagkainan mo? Mamaya na. Iiwanan ninyo ang pinagkainan mo sa lamesa ng ganyan lang? O ano? Babalikan ko naman eh. Diligpit mo muna ang pinagkainan mo bago ka umalis ng bahay. Teka nga muna. Sino bang matanda sa atin? Ako hindi ba? Bakit mo ako inuutusan? Utos ka ng utos. Sinasahuran mo ba ako? Hindi naman, hindi ba? Kaya wala kang karapatang utusan ako. Ate! O hindi ba? Sige! Kung sinasahuran mo ako, utusan mo ako. Pero kung wala kang ibibigay na pera, wag mo akong utusan. Lalo na't mas matanda ako sa'yo. Yun na nga ate. Mas matanda ka sa akin. Dapat nga ikaw itong nagtuturo sa akin. Ikaw ang nag-aalaga sa akin. Pero, ano ka mo? Ako ang mag-aalaga sa'yo? Abay, sineswerte ka naman. Noon pa man, ha? Si tatay ang nag-aalaga sa'yo. Tapos ngayon, pati ako, oobligahin mo na alagaan kita? Ang swerte mo naman, para lahat na lang ng pabor sa'yo. Bakit ba lagi mong inuungkat ang nakaraan? Tapos na yun eh. At pati ang tatay na matagal nang namayapa ay binabanggit mo pa rin. Hindi ka ba kontento sa ginawa mo noon? Hindi pa ba sapat ang kawalang puso mo nang kinailangan ni tatay ang tulong mo ipinagdamot mo? Ano bang pinagsasabi mo dyan, ha? O hindi ba? Nagmamangkawa sa'yo na tumawag ka ng tricycle para maisugod agad sa ospital ang tatay. Pero anong ginawa mo? Hindi ba't nagmatigas ka? Kung sana, pinalambot mo ang puso mo. Sana sa huling sandali ng buhay ni tatay, pinatawad mo na siya. Sana, masaya siyang lilisanin ang mundong ito. Pero, nag-iingalan na nga ang tatay, humihingi ng tulong mo, ipinagkait mo pa, nang talikuran mo siya na walang pakuntangan. Alam mo kahit kailan talaga ang daldal mo. Halika nga dito, halika! Ate, nasasaktan ako! Ate, tulungan niyo ako! Ante, Dureng! Talaga kayo titigil? Ang tatanda ninyo, pero asal nyo, asot pusa pa rin. Alis na ako dito. Mabuti pa nga. At ikaw rin, kailan ka ba magtatanda, Nes, ha? Kailan ka magbabago? At bakit ako ang pinagsasabihan ninyo? Bakit? Hindi ang kapatid niyong yan. Ang daldal niyan eh. Hindi ka aalis, Marby. Kung hindi ako aalis, lagi na lamang kayong mag-aaway ni ate. Siguro araw-araw na lang. Kaya aalis na lang ako. Daming langgam dito sa lababo. Nes, hindi mo na naman ba hinugasan ang ginamit mong tasa? Nakalimutan ko eh. Paanong makakalimutan mo eh? Inilagay mo na nga dito sa lababo eh. Ano ba naman yung hinugasan mo kaagad sana? Tutal, may tubig naman. Isiswitch mo lang naman yung gripo sa lababo eh. Huhugasan ko naman mamaya eh. Ano ka ba naman, Nes? Lahat na lang ba nang sabihin sa'yo? Magkusa ka naman. Makaalis na nga. Natuturete ang tenga ko dito.
At saan ka na naman pupunta? Itong ginamit mong tasa, hugasan mo. Nako, babaeng talaga ito, nakakainis. Oh, ma. Umagang-umaga. Nanggagalit ka. Paano naman kasi? Yang tiyahin mo, sobra ang katamaran. Huwag na kasi ninyong patulan. Alam na nga ninyong tamad eh. Sisitahin niya pa. Sino ang maghuhugas ng mga ginamit niyang tasa? Ako? Ako nang ang nagpapakain sa kanya eh. Tama na, ma. Mahahaibla lamang kayo sa walang kakwenta-kwenta. Hayaan nyo na. Ate, pahiram nga ng 100 mo. Bakit na naman? Maghahanap ako ng trabaho. Huwag na. Dumito ka na lang sa bahay. Dumito sa bahay? Para ano? Para alilahin ninyo? Bakit? Gawin yung katulong? Sino bang nagsabi sa'yong inaalila ka namin? O, hindi ba ninyo ako inaalila? Ako ang nagluluto, naglalaban ng damit ni Carlo. Hindi ba? Ano ka ba naman? Pinagsisintir mo bang pagluluto mo ng pagkain natin? At bakit mo sinasabing inaalila ka ni Cardo? Binabayaran ka naman niya. Isa pa, washing machine naman ang ginagamit mo. Kaya nga, ako ang naglalaban ng mga damit niya, pero magkano lang ang binibigay sa akin? 1,000 lang? Hindi naman kalakihan ang sahod ng pamangkin mo eh. Tulong mo na yun sa kanya. Ganon. Tulong ko sa kanya. Papaano naman ang pangangailangan ko? Ano pa nga bang hanapin mo? Hindi ka naman na bumibili ng pagkain mo. Pagkain namin ay pagkain mo rin. Basta, pahiramin mo ako ng 100 para makapunta ako sa bayan at makahanap ako ng trabaho. Wala yatang Antines, mama. May trabaho na siya sa bayan. May trabaho sa bayan. Pustahan tayo. Bukas makalawa, naririto na yun. May kumakatok. Buksan mo na nga dahil inilak ko. Ma, nagkamali pala ako ng tansya. Hindi pala bukas o makalawa, kundi ngayon na. Paraanin mo nga ako. Harang-harang ka sa daan. Narito na ulit si Antines. Nasabi ko na nga ba sa inyo eh. Oh, akala ko ba may trabaho ka na? Sinasabi ko na sa inyo, ma. Sinasabi ko na sa inyo eh. Umalis na ako sa trabaho ko. Ano na naman ba ang nangyari at umalis ka sa trabaho mo? Mag-iisang linggo ka pa lamang dun ah. Ayoko nun. Sobrang arte ng amo ko. Gusto pa yatang masugat ang mga kamay ko sa kababanlaw ng plato. Bakit? Ano bang pinasukan mong trabaho? Di sa bahay. Sa bahay? Ibig mong sabihin, nagpakachimay ka? Oo, bakit ba? Akala ko ba ayaw mong magpakachimay? Bakit ngayon pumasok ka rin? Ate, wala na akong mapagpipilian. Yun lang ang pwede kong applyan. Dahil lang sabi nga, matanda na raw ako. Yan! Yan na nga bang sinasabi ko sa'yo eh. Tumatanda ka na, Nes. Kahit isipin mo naman ang buhay mo. Pwede ba, ate? Pagod ako. Ano bang makakain dito, ha? Ipainit mo na lamang yung tinola. Nasa ref. Kailan pa ba itong tinolang ito? Kaninang tanghali lang yan. Ano? Kaninang tanghali pa?
Tapos, ipapakain mo sa akin? Yan din ang kinain namin kanina eh. Ayoko ng tira. Wala ba kayong bagong pagkain? Tira na nga ang kinakain namin sa pinanggalingan kong trabaho. Tira pa rin ang ipapakain mo sa akin ngayon. O sige, may tinapa dyan. Magprito ka na lamang ng ulamin mo kung gusto mo. Ako pa ang magluluto. Pagluluto nga ang trabaho ko dun eh. Paglulutuin mo na naman ako dito. At sino ang papaglutuin mo ng pagkain mo, ha? Ako? Hihingi na lang ako ng pagkain kina auntie. Natitiyak ko namang may pagkain sila doon. Makaalis na nga! Ano? Ayaw kang pakainin ng ate mo? Hindi. Inaalok nga ako ng pagkain pero tira naman. Ha? Bakit ayaw mo bang tira? Tira yung kinakain mo ngayon eh. Ho? Tira? Oo. Wala ka pa naman kasi kanina. Ngayon ka lang kamo dumating. Auntie, kailan niyo ba ito niluto? Siyempre, kanina lang. Kanina lang pala eh. Ang pagkain kasing binibigay sa akin ni ate, ulam pa nila ng tanghalian. Ay, ganun ba? Sige, kumain ka ng kumain. Wag na ho, sapat na sa akin tong binigay ninyo. Sige ha, iiwanan muna kita dyan at manunood pa ako ng pinapanood kong telenovela. Basta, hugasan mo yung pinagkainan mo. Wala tayong problema. Sige po, auntie. Manood lamang kayo dyan. At uuwi na rin ako pagkahugas ko ng pinggan. Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y di na nagkita. Ano ho? Sinabing ayaw ko siyang pakainin? Siguro, yun ang pagkakaintindi. Ang ayaw mong pakainin dahil nga pagkain pa ninyo kahapon ng tanghali ang ipinapakain nyo sa kanya. Auntie, una, hindi sa ayaw namin siyang pakainin. Siya tong umalis ng bahay kagabi. Ayaw nga ng tira eh. Kaya nga pinapagluto ko siya ng tinapa, pero biglang umalis. Ang lagay ba naman ako pa ang magluluto ng pagkain niya? Bakit ba? Ayaw ba talaga ng tira-tira? Oho, pihikan sa pagkain yun Lagi namang walang pera dahil hindi na makatagal sa trabaho. Ay nako, bakit nga ba ganyan ang ugali ng kapatid mong yun? Masipag naman ang tatay mo. Alam ko na. Namana niyang ugaling yon sa nanay mo. Tamad din kasi ang nanay mo noon. Paano ho ninyo alam, auntie? Alam ko siyempre. Magkakasama kaya kami ng tatay at nanay mo dyan sa bahay ng lolo't lola mo. Bakit po? Tumira din po ba kayo sa bahay ni na lolo't lola noon? Oo. Noong bagong kasal pa lamang kami ng uncle mo, siyempre, wala pa kaming bahay at kasalukuyang pinapagawa ng uncle mo yung dati naming bahay. Doon kami tumira sa family house ng tatay mo at uncle mo. Kumain ka na. Mamaya na lang. Mamaya? Para ano?
Sabihin mo na naman kina Auntie Lukring na tira-tira ang pinapakain ko sa'yo. Wala naman akong sinasabing ganyan, ate. Huwag ka na ngang magkailan, Nes. Dahil si Auntie Lukring mismo ang nagkwento sa akin ng mga pinagsasabi mo sa kanya. Bakit ka nga ba ganyan, ha? Mga kapatid mo kami, pero sinisiraan mo kami sa ibang tao. Hindi ba dapat ay pinagtatakpan mo kami dahil mga kapatid mo kami? Pero anong ginagawa mo? Sinisiraan mo kami. Ano ka ba naman, ate? Umuwi lamang ako dito. Sinisirmuran mo na kaagad ang tao. Parang ayaw mo akong patirahin sa bahay mo na ito, ah. Baka nakakalimutan mo, bahay ko rin ito. At bakit napunta na naman sa bahay ang usapan? Hindi naman tong bahay ang tinutukoy ko, ah. Huwag ka na ngang magkaila, ate. Style mo bulok. Gusto mo na sigurong masolo ang bahay na ito. Kaya mo ako sinisirmunan para aalis din ako tulad ni Marvy. Naku, imposible ka talagang kausap, Nes. Diyan ka na nga. Mabuti naman at nakapasyal ka dito. Saan ka ba nakatira ngayon? Doon sa dati naming bahay sa kabilang ibayo. Oh, kumusta naman ang trabaho mo doon? Okay lang naman po. Siya nga pala. May dala akong pagkain. Teka't lulutuin ko na. Anong luto ba ang gusto niyo? Kahit ano. Ikaw naman ang magluluto eh. Oh, dumating ka na pala. Wala man lang tumatawag sa akin sa kabilang bahay. Siguro, may tinatago kayong pagkain, ano? Kailan ko ba ginawa sa inyo ang pagtaguan kayo ng pagkain? Nes, ano ba yung sinasabi mo? Kararating mo lang nang aakusa ka na naman. Siya nga naman, Ate Nes. May dala nga akong pagkain. Pero ito pa lang, lulutuin ko pa lang. Sige! Pagkaisahan ninyo akong dalawa. Diyan naman kayo magaling eh. Ang pagkaisahan ako, visit! Naku ate, akala ko masaya ang araw ko ngayon dahil magbabanding tayong magkakapatid. Yun pala, mai-stress lang ako. Hindi yan sana ako umuwi dito. Ay nako, pagpasensyahan na lang natin si Nes. Talagang isip bata siya eh. O dili kaya, ay baka sa pag-uuntog ni tatay sa ulo niya eh. Kaya nagka-difference ang utak niya. Kaya huwag na natin siyang patulan. Okay na ang luto mo ngayon, Marbia. Hindi na tulad ng dati na hindi maintindihan ang lasa. Papaano naman kasing magkakaroon ng lasa ng luto ni Marvy? Hindi talaga siya nagluluto eh. Ate, O hindi ba? Wala ka naman talagang trabaho noon. Ako lagi ang inuutusan ni tatay. Ako ang naglalaba, naglilinis, samantalang ikaw walang ginagawa. Maglaro lang ang alam mong gawin. Kasi nga, bata pa noon si Marvy. Bata? Ano ito? Bakit? Hindi pa rin ako bata noon, pero pinagluluto ako ni Itay. Nagkataon lang na ikaw ang pinagluluto ni tatay dahil busy si tatay sa hanap buhay niya. Bakit? Kung hindi ba siya magtatrabaho noon may kakainin kayo? Ang ibig kong sabihin, dapat inutusan din ni tatay si Marvy na magluto at maglinis. Bata pa nga noon si Marvy. Ayan! Yan lagi ang ginagawa niyo noon. Ganyan-ganyan ang ginagawa ni tatay noon. Lagi na lamang pinagtatanggol ang Marvy na ito. Okay, pwede ba? Tapusin muna natin ang pagkain natin at saka tayo mag-usap ng masinsinan, Nes. Bakit pa mamaya? Pwede naman ngayon. ate, hanggang kailan ka ba magiging bitter? Hanggang kailan mo pairalin yung pagsiselos mo na walang basihan? Siya nga naman, Nes.
Huwag mong sabing ikaw lagi ang inuutusan ni tatay. Dahil pati rin kami ni Ate Paula noon ay inutusan din niya. Kami ang naglalabangan ng madamit ninyo at kami rin ang naglilinis. Pero sa tuwing naruroon kami, ay inuutusan kami ni tatay na maglaba ng damit ninyo. Ma, huwag na kasi ninyong pag-aksayan pa ng panahon ang taong walang kwenta. Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y di na nagkita. Ano ang kahulugan ng sinabi ng mga pamangkin ni na Marby at Ness? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang huling yugto ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrehal Narnola, Susan Malikdeng, Robert De Guzman, Jun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Ang alaala nating di malilimutan, kay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan, maligayang araw nating nagdaan. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lang.